At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Anak ni Janice. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Matagal nang maniligaw ni Janice si Bidel. Subalit, hindi pa niya ito sinasagot. Pero binigyan ng pag-asa ang bidata. Inis naman ang ina ni Janice sapagkat ayaw niya si Bidel para sa anak niya dahil mahirap lang ang buhay niya. Minsan, naisipan ng isang mayabang bidata na si Tito na dalawin din si Janice. Subalit hindi siya lumabas dahil ayaw niyang tumanggap pa ng ibang panliligaw dahil plano na niyang sagutin si Bidel. Ines ang ina ni Janice dahil hindi napilit ang anak na kausapin si Tito. Samantala, Ines din si Tito dahil hindi niya nakausap si Janice. Minsan, napadaan ang mag-inang Dindo at Doña Josefa sa gilid ng bukirin. At huminto sila doon. Saglit para lumanghap ng hangin mula sa kabukiran ang Doña. At nakita ni Dindo si Bidel. Parang gusto kong magtagal dito, iho. Ano kaya? Kung dito muna tayo at bibili na lang tayo ng makakain, panonoorin natin ang mga magsasakang nabibitas ng mga produkto nila. Ikaw lang, Mami, kung gusto mo. Total, ang daming turo-turo restaurant dito sa gilid ng bukirin. Ang daming namamasyal dito. Sandali lang, Mami. Oh, bakit? Mami, yun o, ang lalaking yun. Oh, bakit ang lalaking yun? Sino ba siya? Kilala mo? Ay, naku, bilib talaga ako sa iyo, iho. Kahit saan, may kaibigan ka. Pwede ka nang maging politiko. Mami, yun ang lalaking karibal ko kay Janice. Ha? Yan ba, iho? Isang magsasaka ang karibal mo? Naku, iho, papayag ka ba na bandaig ka ng lalaking yan? Hindi, Mami. Sandali lang. Lalapitan ko siya at kakausapin. Para hindi na siya mag-aksaya ng panahon para dalawin si Janice. Buti kung papayag yan, iho. Hindi siya makuha sa magandang usapan. Kukunin ko siya sa bastusan. Iho, maghunos dili ka. Marami siyang kasamang magsasaka na namibitas ng produkto nila. Huwag kang mag-alala, Mami. Akong bahala. Tatakutin ko lang ang lalaking yan. Pero kung papalag, balas niya. Hindi siya sasantuhin ng baril ko. Sige, buhanin na lang natin itong mga napitas natin. Dahan-dahan para hindi mabutas ang sako, ha? Dahan-dahan. Hoy, ikaw! Halika nga rito. May dinatawag yun lang eh. Sino na sa din ang tinatawag yan? May sino kumatawag eh? Sino kang kinakawag ka? Sige, kayo mo lang bala dito. Ha? At lalapit ako sandali. Kakausapin ng halaking yan.
Oy, ikaw pa lang ikaw na nakasul. Lumapit ka na. Lumapit ka rito, bilisan mo. Pare, anong may paglilingkod ko sa'yo? Ikaw palang karibal ko kay Janice. Isang hamag na magsasaka. Hoy, tigilan mo ng dalawin si Janice dahil magkasintahan na kami. Ano? Hindi ko naniniwala sa'yo, pare. Nasa iyan kung ayaw mong maniwala. Pero ito ang tandaan mo. Ayaw ko nang makita na dinadalaw mo siya. At isa pa, kung matsambahan kita doon, matitikman mo itong nakasuksok sa bewang ko. Ito, tingnan mo. Ano? Nakikita mo ba ito? Malakas ito. Kahit saan katamaan, babagsak ka kagad. Dahil ito ang baril na tinatawag na kalibre 45. Kuhan. Kaya oras na matsambahan kitang dadalaw ko sa kanya, papatayin kita. Matagal nang hindi dumadalaw si Midel sa bahay. Baka nadala siya sa pagpapahiya ni inay sa kanya. Huwag kang mag-alala, Midel. Sa muling pagdala mo sa akin, sasagutin na kita. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Sir Dinto, mabuti naman at nadalaw ka. Sandali lang ha. Sasabihin ko kay Janice, alam mo, kanina ka pa hinihintay. Naku, ang inay talaga. Bakit sinabi na kanina ko pa hinihintay ang hayop na yan? Hindi naman totoo. Ang nanay talaga kahit kailan pahamak. Sige, Sir Dindo. Halika, pumasok ka na sa bahay. Nandyan si Janice. Hindi ako lalabas. Ilalak ko ang pinto ng kwarto at kung kakatok sila, hindi ako sasagot. Aling Iliang, tagal naman yata ni Janice na lumabas. Pasensya ka na, Dindo. Kinatok ko na siya ng ilang beses. Siguro nagbibihis lang yon. Alam mo naman ang anak ko, ayaw niyang makipag-usap sa katulad mong kagalang-galang na napakasimple lang ang kasuotan. Kuwan, kahit hindi na siya magsuot ng mag-aarang damit. Hindi naman yun ang malaga sa akin eh. Sandali lang. Babalikan ko na katukin ang kanyang kwarto. Sige po, Aling Iliang. Ay, nakakainis talaga itong Janice. Kanina pa ako katok sa pinto ng kwarto niya. Hindi sumasagot. Ipapahamak na naman ako ng babaeng ito. Ayun na ba yung sakyan itong nakaharag sa harap ng bahay namin, ha? Bilisan. Inaragan ang kasadadara ko. Ha? Anak ko, si Atoy nakainom. Binasag ang salamin ng sasakyan ni Dindo. Patay! Binasag ni
matoy yung salamin ng sasakyan ng lalaki. Nabasa ko. Kaya dali doon ka pirata. Pasensya ka na, Dindo. Lasing ang asawa ko. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dapat Bakit ibinasag sa salamin ng sasakyan ko? Babayaran ko sa kanya. Mahal ito. Hindi niya babayaran, papakulong ko siya. Sir Dindo naman, maawa ka sa aking asawa. Talagang hindi niya alam ang kanyang ginagawa kasi lasing siya. Diyos ko, ipapakulong ang itay. Ano kayang gagawin ko? Sino matapag dito, ha? Sino? Sino matapag? Atoy, tumigil ka na. Tama na yan. Ayan, malaki na ang babayaran natin. Ganyan ka pa. Wala kang kinatatakutan dito. Sinong matapag, ha? Diyos ko, Ikaw baka ba? saktan ni Itay ang lalaking yun. Lalong lalaki ang problema. Sige. Subukan mo akong saktan. Kung sasabog ang bungo ng ulo mo. Ay, Diyos ko, huwag niyo! Huwag mong patayin ang asawa ko! Huwag! Bastos kang matanda ka. Itay! tagal ng ibang ato. Inatila. Kundi namatay na niya. Inatila ko ba? Ano kaya? Ay, ka matanda ka. Ganito. Ikaw lang nang bastos sa akin. Lahat ng pinupuntan ko, nire-respeto ako. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Talagang hinahamon mo akong gumawa ng masama. Sir, patawarin mo na ang asawa ko. Hindi alam ang ginawa dahil naparami ng inom eh. Sinira ang sasakyan ko. Hindi ko mapapalampas ito. Talagang ipapakulong ko siya kung hindi niya mababayaran ng damyos. Magpasalamat siya dahil nakapagtimpi ako. Kundi pinasabog ko na ang bungo niya. Maawa ka na sa asawa ko. Wala kaming ibabayad sa kanyang nasira. Sir! Pues, isa lang gusto kong mangyari para mapatawad ko siya. Anong gagawin namin, sir? Mapapatawad ko lang siya kung papayag si Janice na magpakasal na kami sa lalong madaling panahon. Kuya, may lakad ka yata. Oo, Fina. Dadalawin ko si Janice. Baka sakaling sagutin niya na ako ngayon. Kuya, mag-ingat ka ha. Diba, sabi mo, tinagbantaan ka ng anak nila Don Gabriel at Doña Josefa noong isang araw? Oo. Sabi sa akin imbalato ko na rin sa kanya si Janice. Pero, sabi ko naman sa kanya, bahala na si Janice kung sino yung pipiliin niya sa aming dalawa. Pero, may tiwala ako kay Janice, Fina. Kahit anong mangyari, ako ang pipiliin niya. Sana kuya. Hayaan mo, pag alis mo, uumpisahan ko na ang magdasal para magtagumpay ka. Salamat, Fina. O sige, alis na ako ha. Bahala ka na dito sa bahay. Paki-sarado ang pinto at mga bintana, ha? Opo, kuya. Bakit kayang daming tao dito sa harap ng bahay nila, Janice? Ano kayang nangyari dito?
Magtatanong ako sa mga kapitbahay nila. Magandang gabi po sa inyo. Ano pong nangyari dito? Si kayo. Nandito pala yung maliligaw kay Janice, oh. Ay, kuwang Ginoo. Si Janice na lang ang kausapin mo para may paliwanag niyang mabuti sa'yo ang nangyari. Ayan na siya, oh. Kanina nandito siya. Midel, mabuti naman at napunta ka rito. Janice, bakit ang daming tao rito? Anong nangyari? Midel, kaalis lang ni Dindo. At may malaki kaming problema. Ha? Anong problema, Janice? Ano? Ang mabuti pa, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo. Makinig ka, Midel. Ano? Binasag ng ama ng babae yon ang windshield ng sasakyan mo? Opo, Mami. Pasalamat siya dahil nakapagtimpi ako. Hindi baka pinasabog ko ang bungo ng matandang yun. Aba, dako. Ganon-ganon lang ba yon? Sinong magbabayad yan? Huwag kayong mag-alala, Mami. Dahil ang usapan namin, hindi na ako magpapabayad kung papayag sila sa kondisyon ko. Kondisyon? Anong kondisyon yon, iho? Kung papayag silang magpapakasal na kami ni Janice sa lalong madaling panahon. Ano? Ganun ba? Nako, napakadali pala ang panliligaw mo sa babae yon. Hayan, wala kang kahirap-hirap para sagutin. Opo, Mami. Kaya lang nasira ang windshield ng sasakyan ko. Windshield lang yon, iho. Madaling palitan. Pero ang panliligaw ay mahirap. At hindi ka pa nakakasiguro kung sasagutin ka ba o hindi. At dahil sa nagyari, hayan, sinagot ka na kaagad at magpapakasal na kayo. Opo, Mami. Kaya ihanda na ninyo ang mga kakailanganin sa pagpapakasal namin. Dahil bukas, pupunta na kami sa munisipyo para kumuha ng marriage license. At iikot na rin kami sa mga kaibigan namin para sa abay sa kasal namin. Janice, kanina pa tayo dito pero bakit hindi mo pa sinabi sa akin kung ano yung malaking problema mo na sinasabi mo? Midel, bago ko sasabihin sa'yo ang problema, gusto ko munang malaman mo na tinatanggap ko ng pag-ibig mo. Mahalin kita, Midel. Salamat, Janice. Maraming salamat. Mahal na mahal din kita. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo. Pero may problema tayo, Midel. Napakalaki. Ano yan? Sige, sabihin mo sa akin kung ano yung problema mo. Ano? Midel, parang hindi ko matanggap na magkakahiwalay na tayo. Anong ibig mong sabihin, Janice? Midel, parang hindi ko kaya. Dahil mapipilitan na akong tanggapin ang alok ni Dindo na magpapakasal kami. Hindi!
Ano kaya ang gagawin ni Medel? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Anak ni Janice. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoriza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.